Kapag nagkataon magkakaroon ng isang blockbuster trade na ikagugulat ng PBA, ayon dito sa mga insider sa kampo ng Magnolia at ng Blackwater Bossing, ang napag-uusapan daw nila ngayon ay mapupunta na dito sa Magnolia Chicken Templados itong si Cedric Bearfield. Samantala naman, itong si Paul Lee ay dadalhin dito sa Blackwater Bossing. Ganyan daw ang magiging trade dahil gustong-gusto na raw makuha ng Magnolia Chicken Templados itong si Bearfield at payag na sila na i-trade nga itong si Paul Lee para sa kanya. Magiging matinding desisyon ito para sa Magnolia. At syempre, alam natin na may mga fans ng Magnolia na gustong manatili si Paul Lee dito. Pero meron ding mga nagsasabi na kinakailangan ng palitan itong starting 5 ng Magnolia dahil matanda na. At sa ngayon mukhang ganito nga ang magiging sitwasyon dito at makukuha na nitong Magnolia Chicken Templado si Bearfield. Kung inyong maalala, si Paul Lee napunta yun dito sa Magnolia doon sa trade kay James Yap na isa ring napakalaking trade. Kaya sa ngayon, dito natin masusubukan talaga yung negotiating skills nitong Magnolia Chicken Templados. Alam natin na TNT gusto ring makuha si Bearfield pero magdadalawang isip sila dahil baka si Bearfield mag-ala Mikey Williams yan. Kaya nga ngayon itong si Cedric Bearfield sigurado na yan ang gagawin nila. Kukunin na yan ng Magnolia at i-offer na raw si Paul Lee. Para naman dito sa Blackwater Bossing, alam naman nila na aalis dyan si Bearfield sooner or later. Kaya mas mabuti pa natanggapin na nila yung offer para kay Paul Lee kaysa naman hayaan nila na ito si Bearfield umalis na lamang ng walang kapalit. At yan ang maganda para dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakasakali nga na makuha nila itong si Cedric Bearfield. Imagine mo kung meron kang Bearfield at Lucero na duo dyan sa iyong lineup. Ang lakas niyan. Napag-uusapan yung mga malalakas na mga teams. Itong Barangay Ginebra daw ay ready na makipag-usap dito sa kanilang karibal na Meralco Bolts para sa isang malaking trade na pwedeng mangyari. Kung saan makukuha naman nitong Meralco Bolts itong si Jeremiah Gray mula sa Barangay Ginebra at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Brandon Bates. Sa ngayon kasi ang Ginebra, okay na raw na marami silang scorer. Total ito si Jeremiah Gray, halos hindi rin naman nabibigyan ng minuto. Kaya mas maganda nga na ang kunin na lamang daw ng Ginebra ito si Brandon Bates dahil yan ay center na magagamit talaga ni Coach Tim Cone. Kapag nakuha na ng Barangay Ginebra ito si Brandon Bates, sigurado na magiging mas maganda yung rotation ng kanilang front court. Kung inyong pinapanood dito sa serye kontra TNT, medyo nakalalamang pa rin sa lakas itong TNT kahit wala si Roser dahil hindi makaporma masyado itong ibang big men ng Barangay Ginebra. Kung nandyan itong si Brandon Bates, isa pa yan na defender sa loob ng court kasama si Japet Aguilar. Magiging maganda na yung Twin Towers ng Barangay Ginebra. Kaya sigurado na ito yung tipo ng lineup na talagang magiging sabihin na natin rock solid ang resulta para dito sa Barangay Ginebra. Kaya hindi na nakapagtataka na iyan talaga ang pinaplano ngayon ditong si Coach Tim Cone. Alam natin na medyo magiging sabihin nating masinsinan dapat yung usapan dito sa Meralco Bolts para matuloy yung trade. Pero kumpiyansa si Coach Tim Cone na ito'y magagawa naman nila talaga at matitiyak natin na ito'y matutuloy. At kapag yan ay natuloy, ito ang magiging simula talaga nung pagiging mas matindi nung frontline ng Barangay Ginebra na ipang-match up nila sa ibang teams. At ang Meralco naman papayag yan dahil makukuha nila si Jeremiah Gray. Plus alam natin meron pa namang big men dito sa Blackwater na pwede ring makuha ang Meralco.